Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamakapangyarihan, pampabata at pampahaba ng buhay na sikreto na abot kamay ninyo pagkatapos ng edad na 60 ay walang kinalaman sa mamahaling supplements, nakakapagod na ehersisyo o mahigpit na dieta? Paano kung ang sikretong ito ay isang bagay na taglay na ninyo, libre, pribado at lubos na personal? Maaaring parang gimik lang ito sa telebisyon, ngunit bilang isang gynecologist na naglaan ng mahigit 30 taon sa kalusugan ng kababaihan, narito ako para sabihin sa inyo na ito ay isang katotohanang medikal. Ang pagbabaliwala sa kasanayan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili sa inyong mga ginintuang taon ay hindi lamang isang pinalampas na pagkakataon para sa kasiyahan. Ito ay sa totoo lang isang tahimik na pagsabotahe sa inyong sigla. Ako po si Dr. Mila De La Paz. At sa loob ng maraming dekada, nakaupo ako sa tapat ng mga kahangahangang kababaihan sa aking klinika sa Makati City. Ibinabahagi nila ang kanilang mga kwento sa kalusugan, kanilang mga kagalakan, takot at madalas sa isang alanganing bulong, ang kanilang mga alalahanin tungkol sa mga pagbabago sa kanilang katawan at pagnanasa habang sila ay tumatanda. Isa sa pinakalaganap at nakapipinsalang maling akala na aking natutuklasan ay ang tahimik na paniniwala na ang sexualidad, lalo na ang gawain ng pagbibigay kasiyahan sa sarili, ay may expiration date. Ito ay isang paniniwalang ibinubulong sa mga pasilyo ng mga tahanan para sa nakatatanda, ipinapahiwatig sa walang sex na paglalarawan sa mga senior sa media at malalim na nakatanim sa isang henerasyon na madalas tinuruan na ang mga ganitong bagay ay sa pinakamabuti para lamang sa mga bata at may asawa at sa pinakamasama isang bagay na dapat ikahiya. Narito ang artikulong ito upang buwagin ang maling paniniwalang yan. Hahawiin natin ang tabing sa isang paksang napakatagal nang nababalot ng katahimikan. Ating tutuklasin ang hindi maikakailang koneksyon sa pagitan ng regular na pagbibigay kasiyahan sa sarili at ng inyong pisikal na kalusugan, linaw ng isip at katatagan ng emosyon pagkatapos ng edad 60. Pangako ko sa inyo, hindi ito usapang barbero. Ito ay tungkol sa medisina na nakabatay sa ebidensya at pagbibigay kapangyarihan sa inyo na angkinin ang bawat patak ng sigla na nararapat sa inyo. Tatalakayin natin kung paano mapapabilis ng pagpapabaya sa natural na bahaging ito ng inyong pagkatao, ang pisikal na paghina, at higit sa lahat, magbibigay ako ng simple magalang at praktikal na mga paraan upang muling kumonekta sa inyong sariling katawan. Ito ay isang pag-uusap tungkol sa kalusugan, mahabang buhay at pagyakap sa isang bahagi ng inyong sarili na mahalaga sa inyong kapakanan anuman ang inyong edad. Isa sa mga pinakakaraniwan at nakakabahalang issue sa kalusugan na nakikita ko sa aking mga pasyente na higit sa 60 ay isang grupo ng mga sintomas na madalas ay isinasama sa ilalim ng payong ng pagtanda. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa patuloy na pananakit ng katawan, hirap sa pagtulog, mahinang immune system na nagiging dahilan upang madali kayong kapitan ng anumang sipon at maging ang mataas na presyo ng dugo. Maraming kababaihan ang tinatanggap na lamang ito bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng paglalakbay. Umiinom sila ng mga painkiller, umaasa sa mga pampatulog at nagdarasal na lang tuwing panahon ng trangkaso. Ngunit ang pasibong pagtanggap na ito ay hindi pinapansin ng isang makapangyarihan at likas na biolohikal na mekanismo para sa lunas at proteksyon. Ang lumang paraan ng pag-iisip na ang sakit at mahinang pagtulog ay simpleng krus na dapat pasanin sa ating mga huling taon ay hindi lamang luma. Ito ay hindi sapat. Ibinabaliwala nito ang malalim na pisyolohikal na reset na ibinibigay ng orgasmo. Ang kahalagahan nito ay hindi maaaring maliitin. Kapag nakaranas kayo ng orgasmo, sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ang inyong katawan, ay pinupuno ng isang makapangyarihang halo ng mga hormone
at neurochemical. Ang mga endorphin, ang natural na opiate ng ating katawan, ay inilalabas na nagbibigay ng makabuluhang lunas sa sakit na walang gamot. Napansin niyo na ba na ang sakit ng ulo o sakit dahil sa arthritis ay tila naglalaho pagkatapos ng isang sandali ng matinding kasiyahan? Hindi iyan imahinasyon. Iyan ang inyong panloob na botika na gumagana. Bukod pa rito, tumataas ang hormone na prolactin na nagtataguyod ng malalim na pagre-relax at ginagawang mas madali ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Natuklasan sa isang pag-aaral mula sa Central Michigan University na isang malaking bilang ng mga kalahok ang nag-ulat na ginagamit nila ang pagbibigay kasiyahan sa sarili bilang tulong sa pagtulog na may malaking tagumpay. Kasabay nito ang cortisol, ang kilalang stress hormone na nag-aambag sa pamamaga at mataas na presyo ng dugo ay bumabagsak. Ang regular na orgasmo ay maaring magsilbing natural na regulator para sa inyong nervous system na pinapakalma ang talamak na fight or flight state na kinabubuhayan ng marami sa atin at sa gayon ay tumutulong na mapababa ang presyo ng dugo sa paglipas ng panahon. Ito ay isang sunod-sunod na benepisyo na hindi kayang tularan ng anumang iisang tableta. Kaya ano ang praktikal na solusyon dito? Nagsisimula ito sa paglalaan ng ilang sandali para sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot ng sinuman. Ang solusyon ay ang sadyang pag-i-schedule ng oras para sa sarili at muling pagkilala sa inyong sariling katawan. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang komportable at pribadong kapaligiran. Marahil ay pagkatapos ng isang mainit na paligo kung kailan ang inyong katawan ay nakarelax na. Ang layunin ay hindi presyon. Ito ay pagtuklas. Madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente na magsimula sa isang dekalidad na water-based lubricant. Habang tayo ay tumatanda, ang panunuyo ng ari dahil sa pagbaba ng estrogen ay napakakaraniwan at ang pagsubok na makamit ang kasiyahan ng walang sapat na lubrikasyon ay maaaring magdulot ng iritasyon at discomfort na sisira sa buong layunin. Ang isang produkto tulad ng KY Jelly o Astroglide na mabibili sa anumang botika mula sa Mercury Drug hanggang Watsons ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Susunod, mag-focus sa banayad na paghaplos, hindi lamang sa inyong maselang bahagi, kundi sa buong katawan, ang inyong mga hita, tiyan, dibdib. Ang inyong balat, ang pinakamalaking organ. Gisingin itong muli. Ang isang maliit at simpleng vibrator ay maaari ding maging isang mahusay na kasangkapan, hindi lamang para sa tindi ng pakiramdam, kundi para sa mga may arthritis sa kamay na maaaring mahirapan sa manual na pagpapasigla. Ang layunin dito ay kasiyahan at paglaya sa tensyon, hindi performance. Naalala ko ang isang pasyente, tawagin natin siyang Elena, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Tagaytay. Dumating siya sa akin na dumaranas ng chronic insomnia at masakit na fibromyalgia. Umiinom siya ng maraming gamot at ramdam na ramdam ang pagod. Sa aming konsultasyon, dahan-dahan kong binuksan ang paksa ng pagbibigay kasiyahan sa sarili. Nagulat siya na mula habang inaamin na hindi niya naisip iyon sa napakatagal na panahon. Ipinaliwanag ko ang siyensya tulad ng ginawa ko sa inyo at iminungkahi na subukan niya ito bilang isang uri ng therapy bago matulog. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik siya para sa kanyang follow-up. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Sinabi niya sa akin, "Dramila, akala ko medyo nababaliw ka na. Pero sa unang linggo ginawa ko lang dahil sinabi mo. At alam mo ba, nakatulog ako ng mahimbing sa buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngayon, ito na ang aking munting sikreto. Hindi naman nawala ang sakit, pero mas mahina na. Pakiramdam ko mas kontrolado ko na." Ang kwento ni Elena ay hindi kakaiba. Ito ay isang patunay sa likas na kakayahan ng katawan na magpagaling kapag binigyan ng tamang pampasigla.
Ngayon gusto kong kumustahin kayo. Kasalukuyan ba kayong nakikipaglaban sa mga issue tulad ng malalang pananakit, mahinang pagtulog, o mataas na stress? Nararamdaman nyo ba na tinanggap nyo na lang ang mga ito bilang bahagi ng pagtanda? Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang impormasyong ito at nag-aalok ng isang bagong pananaw, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito angkop sa inyo o sa tingin ninyo, ay hindi ito nakatulong, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa komunidad na ito. Ang pangalawang kritikal na bahagi na tahimik na nasisira sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa ating sexualidad ay ang ating kalusugang pangkaisipan at emosyonal. Maraming tao na higit sa isa ang nag-aalala tungkol sa kanilang memorya. Nawawala nila ang kanilang mga susi o nakakalimutan ng isang pangalan at biglang kinakabahan. Ito na ba ang simula ng demensya? Ang takot na ito ay madalas na pinalalala ng mga damdamin ng kalungkutan, pagkabalisa o isang pangkalahatang pakiramdam ng katamlayan, isang pagkawala ng sigla sa buhay. Ang lumang paraan ay madalas na tanggapin na lang ang paghinang ito ng pag-iisip at emosyon. Ang mga tao ay maaring mag-crossword puzzle o pilitin ang kanilang sarili sa mga sitwasyong panlipunan na nakakapagod, habang ang isang makapangyarihang kasangkapan para sa kalusugan ng utak at pagpapabuti ng kalooban ay nananatiling hindi nagagamit. Ang pag-iisip na ang talas ng isip at sigla ng emosyon ay ganap na hiwalay sa ating pisikal na katawan ay isang pangunahing pagkakamali. Ang ating isipan at katawan ay masalimuot na magkakaugnay at ang ating sexual na kalusugan ay isang kritikal na tulay sa pagitan ng mga ito. Ang kahalagahan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili para sa inyong utak at kalooban ay nakaugat sa matibay na siyensya. Pag-usapan natin ang daloy ng dugo. Kapag kayo ay sexual na nasisigla, ang daloy ng dugo ay tumataas ng husto sa buong katawan kabilang na sa inyong utak. Ang tumaas na sirkulasyong ito ay naghahatid ng isang mahalagang halo ng oxygen at nutrients sa inyong mga brain cell na mahalaga para sa pagpapanatili ng cognitive function, memorya at pokus. Isipin ito na parang binibigyan ninyo ang inyong utak ng isang nakatarget at panloob na ehersisyo. Higit pa riyan, ang paglabas ng mga hormones sa panahon ng orgasmo ay isang game changer para sa inyong kalooban. Ang dopamine, ang chemical para sa kasiyahan at gantimpala, ay dumadaloy sa inyong utak na lumilikha ng mga damdamin ng kasiyahan at motibasyon. Ang oxytocin, na madalas tawaging cuddle hormone, ay inilalabas din na nagpapalago ng mga damdamin ng koneksyon, kalmado at kaginhawaan kahit na nag-iisa kayo. Ang makapangyarihang kombinasyong ito ay gumaganap bilang isang natural na antidepressant at panlaban sa pagkabalisa. Nilalabanan nito ang mga damdamin ng kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo na maaari kayong maging mapagkukunan ng inyong sariling aliw at kagalakan. Sa isang mundo na kung minsan ay parang nakakalimot na sa inyo, ito ay isang radikal na pagkilos ng pagsandig sa sarili at pangangalaga sa emosyon. Ang maisasagawang hakbang dito ay ang baguhin ang pananaw sa pagbibigay kasiyahan sa sarili, hindi bilang isang bagay na walang kabuluhan o luho, kundi bilang isang pangunahing bahagi ng inyong mental wellness routine tulad ng ehersisyo o pagmumuni-muni. Hinihikayat ko kayong magsanay ng mindfulness sa mga sandaling ito. Nangangahulugan ito ng pagtutok sa inyong mga pisikal na sensasyon ng walang paghuhusga. Ano ang masarap sa pakiramdam? Saan kayo nakakaramdam ng tensyon? Ang layunin ay maging ganap na naroroon sa inyong katawan. Sa halip na hayaang lumipad ang inyong isip sa inyong listahan ng mga gagawin o mga alalahanin, dahan-dahang ibalik ang inyong pokus sa haplos sa init sa pakiramdam. Ang pagsasanay na ito ng mindful na pagbibigay kasiyahan sa sarili ay nagpapatibay sa koneksyon ng isip
at katawan na siyang pundasyon ng emosyonal na regulasyon. Para sa isang konkretong panimula, subukang maglaan ng 15 na minuto lamang, 2 beses sa isang linggo para sa gawaing ito. Markahan ito sa inyong kalendaryo kung kinakailangan tulad ng gagawin ninyo sa appointment sa doktor. Tawagin itong wellness time o aking oras. Hindi mahalaga ang pangalan. Ang pagiging pare-pareho ang mahalaga. Maaari nyo ring isaalang-alang ang paggalugad ng mga erotikang isinulat para sa at ng mga nakatatanda o mga audio story na maaaring makatulong na pasiglahin ang isip at imahinasyon na siyang makapangyarihang bahagi ng pagkasigla. Mayroon akong isang kliyente si David, isang 52 taong gulang na byudo mula sa Baguio. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, nalubog siya sa malalim na depresyon at nakaramdam ng matinding pag-iisa. Pakiramdam niya ay kulay abo ang lahat at walang nakitang kagalakan sa kanyang mga dating libangan. Matalas pa rin siya, ngunit sinabi niya sa akin na ang kanyang isip ay parang mabagal. Sa isang seminar tungkol sa kalusugan ng mga lalaki, tinalakay ko ang koneksyon sa pagitan ng sexual na kalusugan at kalusugan ng isip. Lumapit siya sa akin pagkatapos nag-aalinlangan, ngunit desperado. Iminungkahi ko na tingnan niya ang pagbibigay kasiyahan sa sarili, hindi bilang kapalit sa kanyang asawa, kundi bilang isang paraan upang muling kumonekta sa kanyang sarili at pukawin ang sariling chemistry ng kanyang katawan na nagpapabuti ng kalooban. Makalipas ang ilang buwan, nagpadala siya sa akin ng isang email. Dorta de la Paz. Isinulat niya, "Nais kong magpasalamat sa iyo. Kakaiba ang pakiramdam sa simula, halos parang isang pagtataksil. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay muli. Sumpaman mas malinaw ang aking pag-iisip at ang mabigat at kulay abong kumot ay nagsimula ng gumaan. Hindi ito isang lunas sa lahat, ngunit ito ay naging isang malaking tulong. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang malalim na personal na gawaing ito ay maaaring magkaroon ng malaking benepisyo sa inyong pangkalahatang kalooban at pag-iisip. Huminto muna tayo at kumustahin kayong muli. Naranasan niyo na ba ang kulay abong pakiramdam o ang pagiging malilimutin na inakala ninyong dahil lamang sa inyong edad? Ang pag-unawa ba sa direktang ugnayan sa pagitan ng sexual na pagpapasigla at kalusugan ng utak ay nagbibigay sa inyo ng bagong pag-asa o kontrol? Kung ang seksyon na ito ay nakatulong sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi, mangyaring i-type ang 0. Binabasa ko ang bawat komento at lubos na pinahahalagahan ang inyong tapat na feedback. Ang pangatlo at huling bahagi na dapat nating talakayin ay ang direktang pisikal na kalusugan ng inyong pelvic region at sistema ng pag-ihi. Para sa mga kababaihan, lalo na ang mga isyu tulad ng vaginal atrophy, urinary incontinence, hindi mapigilang pag-ihi at panghihina ng pelvic floor ay napakakaraniwan pagkatapos ng edad 60. Sinasabi sa atin na ito ay bunga lamang ng panganganak at menopause. Ang umiiral na solusyon ay ang tahimik na pamamahala sa mga sintomas, magsuot ng pads para sa pagtagas-tiisin ng masakit na pakikipagtalik o iwasan ito ng tuluyan at tanggapin ang isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa pangunahing bahaging ito ng ating katawan. Ang pasibong pamamaraang ito ay hindi lamang nakakabawas ng kapangyarihan, ngunit hinahayaan din nitong lumala ang mga kondisyon na maiiwasan sana na lubhang nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Ang simpleng pagtanggap sa paghinang ito ay binabaliwala ang katotohanan na ang inyong mga pelvic organ, tulad ng anumang grupo ng kalamnan sa inyong katawan, ay nakikinabang sa prinsipyo ng gamitin mo o mawawala ito. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan ng pelvic sa pamamagitan ng pagkasigla at orgasmo ay napakahalaga. Kapag kayo ay sexual na nasisigla, ang daloy ng dugo sa buong pelvic region ay tumataas ng malaki.
Ito ay kritikal para sa kalusugan ng tissue. Ang pinahusay na sirkulasyong ito ay nagdadala ng oxygen at nutrients sa mga pader ng ari na tumutulong na panatilihing nababanat basa at malusog ang tissue, isang proseso na kilala bilang vasocongestion. Direktang nilalabanan nito ang vaginal atrophy, isang kondisyon kung saan ang mga tissue ay nagiging manipis tuyo at marupok na maaaring gawing hindi komportable ang lahat mula sa isang gynecological exam hanggang sa pag-upo sa bisikleta. Bukod dito, ang hindi sinasadyang pag-urong ng mga kalamnan sa buong pelvic floor sa panahon ng orgasmo ay mahalagang isang mabisang anyo ng Kegel exercises. Ang mga pag-urong na ito ay nagpapatibay at nagpapalakas sa mismong mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at matris. Ang isang malakas na pelvic floor ang inyong numero unong depensa laban sa stress incontinence, iyong nakakahiyang maliit na tagas kapag umuubo, tumatawa o bumabahing. Kaya habang maaring sinabi sa inyo ng inyong doktor na gawin ang inyong mga Kegel, maaring hindi nila nabanggit ang pinakamasarap na paraan upang maisagawa ang layuning iyon. Ang solusyon ay ang sadyang paggamit sa bahaging ito ng inyong katawan. Ang pinakadirektang aksyon ay gawing regular na bahagi ng inyong buhay ang pagkasigla at orgasmo. Muli, hindi ito nangangailangan ng kapareha. Ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay isang direkta at mahusay na paraan upang pasiglahin ang mahalagang daloy ng dugo at aktibidad ng kalamnan na ito. Isipin ito bilang physical therapy para sa inyong pelvic region. Upang mapahusay ang mga benepisyo, maaari ninyong sadyang pigain ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor, ang parehong mga kalamnan na ginagamit ninyo upang pigilan ang daloy ng ihi sa panahon ng pagkasigla at bago ang orgasmo. Nagdaragdag ito ng isang aktibong sangkap na pampalakas sa mga hindi sinasadyang pag-urong. Kung hindi kayo sigurado kung ginagamit ninyo ang tamang mga kalamnan, ang pagbisita sa isang pelvic floor physical therapist ay maaaring maging lubhang nakapagtuturo. Sila ay mga sinanay na profesional na maaaring magbigay ng personalisadong gabay. Ang isa pang simpleng hakbang ay ang pananatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig sa buong araw na tumutulong sa lahat ng tissue ng inyong katawan, kabilang ang inyong vaginal tissue, na manatiling mas malusog. Ibabahagi ko ang kwento ng isang pasyenteng nagngangalang Maria, isang masiglang, 66 taong gulang na mahilig mag-zumba, ngunit malapit ng sumuko. Nakakaranas siya ng matinding stress incontinence at ang mabilis na paggalaw sa ehersisyo ay nagiging sanhi ng patuloy na pagkabalisa at kahihiyan. Sinubukan niya ang Kegels, ngunit nakita niyang boring ito at madalas makalimutan. Sa kanyang taunang pagsusuri, tinalakay namin ang kanyang mga pagpipilian. Ipinaliwanag ko ang mga benepisyo ng orgasmo sa kalamnan. Siya ay isang bukas-isip na babae at handang subukan ng anumang bagay. Iminungkahi ko na gawin niyang regular at intentional na kasanayan ang pagbibigay kasiyahan sa sarili na nakatuon sa pagpiga ng kanyang mga kalamnan sa pelvic floor habang papalapit siya sa kasukdulan. Sa kanyang 6 na buwang check-up, pumasok siya na suot ang kanyang damit pang Zumba. Hindi pa ito perpekto. Sabi niya na may ngiti, pero 80% na ang iginanda. Pakiramdam ko mas malakas na ako sa bandang doon, para bang ginising ko ang isang bahagi ng aking katawan na natutulog. At sa totoo lang, mas masaya ito kaysa sa pagbibilang ng Kegels. Ipinagpatuloy niya ang ehersisyong minamahal niya dahil handa siyang yakapin ang isang holistiko at kasiyasyang paraan sa kanyang kalusugan sa pelvic. Dito na tayo sa aking huling kumustahan sa inyong lahat. Ang kalusugan ba ng pelvic panunuyo ng ari o hindi mapigilang paghihi ay isang bagay na kinakaharap ninyo o ng isang taong kilala ninyo? Napagtanto niyo ba na mayroong ganoong direkta at kasiyasyang paraan upang mapabuti ang kalusugan ng mga tissue at kalamnan na ito kung ang impormasyong ito ay nagbigay kapangyarihan
at kapaki-pakinabang, mangyaring pindutin ang no. Kung hindi ito ang hinahanap ninyo, mangyaring pindutin ang 0. Ang inyong tapat na pakikilahok ay nakakatulong na hubugin ang ating mga pag-uusap sa hinaharap. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating pag-uusap, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang ating mga natuklasan. Binuwag natin ang tahimik at may pagkiling sa edad na paniniwala na ang ating sexualidad at sigla ay dapat kumupas pagkatapos ng sinsa. Pinalitan natin ito ng nagbibigay kapangyarihan at siyentipikong katotohanan. Natututunan natin na ang pagyakap sa pagbibigay kasiyahan sa sarili ay hindi isang luho, kundi isang malalim na pagkilos ng pangangalaga sa sarili na may mga tiyak na benepisyong medikal. Una, nakita natin kung paano ito maaring magsilbing isang natural na botika na naglalabas ng mga endorphin upang labanan ang sakit, nagtataguyod ng mahimbing na tulog at nagpapababa ng stress hormone na cortisol. Pangalawa, natuklasan natin ang kapangyarihan nito bilang isang kasangkapan para sa kalusugang pangkaisipan at emosyonal na nagpapahusay ng daloy ng dugo sa utak upang mapanatili tayong matalas at naglalabas ng halo ng mga neurochemical tulad ng dopamine at oxytocin upang iangat ang ating kalooban at labanan ang pakiramdam ng pag-iisa. At sa huli, naunawaan natin ang mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng ating pisikal na integridad na nagsisilbing isang uri ng nakatarget na physical therapy para sa pelvic floor upang labanan ng vaginal atrophy at urinary incontinence. Ang aking huling payo sa inyo ay ito: bigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot. Pahintulot na maging isang sensual at masiglang nilalang sa kabuuan ng inyong buhay. Pahintulot na tuklasin ang inyong sariling katawan ng may pag-usisa at kabaitan, malaya sa mga makalumang kahihiyan o paghuhusga na maaaring ipinataw sa inyo ng lipunan o maging ng inyong nakababatang sarili. Hindi nakalimutan ng inyong katawan kung paano makaranas ng kasiyahan. Ito ay isang fundamental na biolohikal na kakayahan na kasama ninyo mula sa pagsilang hanggang sa inyong huling araw. Ang muling paggising dito ay isang paraan ng pagpaparangal sa sisidlan na nagdala sa inyo sa isang mahaba at mayamang buhay. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na narito pa rin kayo, nakakaramdam pa rin at karapat-dapat pa rin sa kagalakan sa lahat ng anyo nito. Huwag hayaang lumipas ang isa pang araw na tahimik na hinahayaan ang isang mahalagang bahagi ng inyong kalusugan at kaligayahan na manghina sa dilim. Isang mahalagang aral. Tandaan po natin ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay isang paglalakbay na panghabang buhay at hindi ito natatapos sa anumang edad. Ang pagtanggap sa bawat aspeto ng ating pagkatao, kasama na ang ating sexualidad, ay isang mahalagang susi sa pagkakaroon ng isang masaya, malusog at makabuluhang buhay. Dapat tayong maging pangunahing tagapagtaguyod ng ating sarili, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Walang ibang makakagawa nito para sa inyo. Nasa inyo ang kapangyarihan ngayon mismo na gumawa ng isang pagpili na maaaring humantong sa mas kaunting sakit, mas mahusay na pagtulog, mas matalas na isip, mas masayang kalooban, at mas malakas na katawan. Ang pagpili ay ang bawiin ng isang natural malusog at masayang bahagi ng inyong karanasan bilang tao. Taos-puso po akong umaasa na ang pag-uusap na ito ay naging maliwanag para sa inyo. Kung ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kapitbahay na maaaring makinabang din sa mensaheng ito. Sama-sama nating basagin ang katahimikan, mangyaring maglaan ng sandali upang magkomento sa ibaba kung ano ang pinakamalaking aral na inyong natutunan sa ating talakayan ngayon. At kung hindi pa, mangyaring mag-subscribe para sa mas marami pang mga usapang batay sa ebidensya kung paano mamuhay ng mas masigla, masaya at malusog anuman ang inyong edad.